May mga pagkakataon ba na pakiramdam mo kabayan, napapagod ka kahit wala ka namang ginagawa? Or yung tipong kumpleto naman yung tulog mo, pero pagkagising mo sobrang bigat pa rin ang pakiramdam. Parang may mabigat na enerhiya na umihila sa tahanan, may mabigat na enerhiya sa paligid. Sa negosyo, kwarto, sala, o kung saan ka madalas tumatambay kabayan. Hindi lahat ng dumi kabayan nakikita ng pisikal na mata. Hindi dapat malinis lang ang pisikal na espasyo, hanggang espiritual dapat kiniklens yan. Ang insenso candle for cleansing mula sa Lika Merchandise ay espesyal na kandila na ginawa upang magbigay ng liwanag sa espasyo na ating ginagalawan. Insenso candle for cleansing, pang-cleanse ng lugar, pangtaboy ng negative energy para maganda ang pasok ng swerte at iwas sakit na bunga ng negative energy. Sa isang sindilang kabayan, gumagaan ang kapaligiran, lumilinis ang espasyo, nagiging mahimbing ang pagtulog sa gabi. Ito ay mainam na gamitin pang-cleanse na mga lugar kung saan natin nararamdaman ang negatibong enerhiya. Kung interesado ka kabayan, kailangan lang tong sindihan sa umaga at gabi. May yellow basket dito sa baba or pwede mong i-visit ang shop ng Lika Merchandise, Incenso Candle for Cleansing. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Diego. Taong 1990, Talisay. Nang mga panong ito nag-aaral sa sekundarya itong si Diego, kasabay nito ang pagtulong sa mga magulang sa pagpapagal sa uma. Pagkatapos ng eskwela, dumadaan ito sa uma para kunin ang mga alagang kambing para iuwi sa tahanan. Matapos nun, kailangan din itong mag-igib sa bukal na medyo malayo sa bahay. Isa itong nayon na magkakalayong tahanan. Tulad ng mga tao roon, pagsasaka ang ikinabubuhay ng mga ito. Sa bukal na iniigiban, may kinagigiliwan itong babae na itago na lang natin sa pangalang Yasi. Kaidaran lamang ito ni Diego, malapit sa palayan ng bahay at palaging nakadungaw sa bintana. Palagi nitong kasama ang nakababatang kapatid na si Indong at ang ina na si Aling Pilar, nakayuko kung maglakad. May kagandahan nitong si Yasi, kaya nawiwili si Diego sa dalaga. May mga igiba naman malapit sa kanila, pero mas pinipili nito na doon pumuslit para makita lamang ang babae. Salat sa pamumuhay itong si Yasi, walang kakayahan ang ina na pag-aralin silang magkapatid. Kung kaya naman minsan kapag may libreng oras, tinuturuan ni Diego ang kapatid. Tuwang-tuwa naman ang ina ng dalaga sa ginagawa ng binata. Oh, tandaan niyo yung mga naturo ko sa inyo ha. Bukas o hindi kaya sa makalawa babalik uli ako dito. Wika ni Diego. Kuya Diego, paano nga ba ito basahin uli? Nakalimutan ko kasi. Wika ni Indong. Ako na magtuturo sa iyo niyan. Alis na kasi ang kuya mo. Oh. Sige na Diego, aantayin ka na lang namin pag bumalik ka. Tumango ang binata. Mabilis na nitong kinarga ang mga timba pauwi. Alam ng magulang ni Diego ang tungkol dito. Natutuwa sila dahil pinaglalaanan nito ng oras ang mga batang kapos sa pag-aaral. Ang hindi alam ni Diego, may matutuklasan siya. Di kalaunan ay magbabago ang pananaw sa buhay. Bigla umanong namatay ang ina ng dalaga at simula nang mamatay ito, may mga napapansin na si Diego na pagbabago sa dalaga. Simula sa ugali na ayaw nang lumalabas ng bahay. Hindi na din madalas naliligo. Napapabayaan ang kapatid. Kaya naman masuri niyang kinausap ang babae. Yasi, alam ko may dinadamdam ka ha. Pero bukod ba sa pagkawala ng nanay mo may iba pa? Tignan mo yung kapatid mo. Hindi na nakakakain ng maayos. Hindi, wala. Gusto ko lang mapag-isa. Yasi naman oh. Huwag kang panghinaan ng loob. Kayong dalawa na lang ng kapatid mo natitira dito.
Hayaan mo na lang bang maging ganyan kayo? Tinuturuan ko na nga kayo ng pagbabasa at pagbibilang oh. Hindi naman sa pangimasok pero may malasakit ako sa inyong dalawa eh. Hindi na sumagot ang babae. Sa halip ay dumiretso na ito ng pasok ng bahay. Ang bahay nila Yasi ay medyo nakaangat sa lupa. May sala, malapad na kusina at may beranda. Ang pinto ay nakaharap sa daan na kung saan palaging dumadaan ang binata. Ang bukal naman, nasa likod ng bahay. Maglalakad ka pa ng 5 minuto bago makarating doon. Tinawag nito si Indong at sinabihan na doon muna sa bahay nila habang may dinadamdam pa ang ate. Hindi naman pumayag ang bata. May sinabi ito na ikinagulat ni Diego. Ayoko po kuya. Dito na lang ako. Gusto ko pong mabantayan ng ate ko eh. Hindi ko siya pwedeng iwan dito. Eh bakit naman? Alam mo ba kung anong problema ng ate Yasi mo? Tinanggap po kasi ni ate yung pamana ng nanay namin. Kaya siya nagbago. Ha? Anong pamana? Anong ibig mong sabihin? Dito nga tayo sa baba. Baka marinig tayo ng ate mo eh. Sumunod sa kanya ang paslit. Kuya Diego, sana sa'yo lang yung maririnig mo ha. Ipangako mo sa akin na hindi mo ipagsasabi. Pangako yan. Walang ibang makakaalam maliban sa akin. Aswang po si nanay. Tinamaan po ng parusa mula sa albularyo eh. Yan po ang narinig ko kay ate nung nagkasakit ang nanay namin. Tapos, nung hindi na kayang makabangon ni nanay, meron po siyang binigay kay ate. Yun na yung pamana na sinasabi ng ate ko tapos tuwing gabi, parang hindi na ako kilala ni ate. Parang iba na siya eh. Basta hindi po siya yung kilala kong kapatid. Totoo ba yan, Indong? Huwag ka magbibiro sa akin ng ganyan ha. Kung ganun, hindi ka naman niya sinasaktan sa mga ganong oras no? Hindi naman po pero natatakot ako eh. Kasi baka kung anong gawin sa akin ni ate kapag sumama ako sa inyo eh. Tumango ang binata habang nakatingin ng seryoso sa paslit. May parte sa loob nito na hindi naniniwala. Dumating sa punto. Nagkaroon ng agam-agam na baka dahil lamang sa matinding kalungkutan kaya nagkaganon ang babae. Kaya naman napagpasyahan niya na palaging dumalaw sa lugar. 2 araw ang nakalipas. Nagpaalam itong si Diego sa mga magulang. Doon muna mananatili sa magkapatid upang alalayan ang mga ito. Eh bakit hindi na lang dito? Dalin mo na lang dito magkapatid. Nakakaawa naman kasi. Wika ng ama na si Waldo. Ayaw pong sumama eh. May 3 araw naman po na walang pasok. Bukas, Biyernes hanggang sa Lunes. Kasi nga po may mga palabas sa eskwelahan eh. Kaya marami akong oras para pumunta dun. Eh anak, sigurado ka ba dyan sa desisyon mo? Eh kung ganon, magdala ka ng makakain. Waldo, ipagbalot mo nga tong anak mo. Marami pa naman tayo dyan eh. Dadalaw na lang kami ng tatay mo doon. Ihatid pa sana ito ng mga magulang. Pero sinabi nito, nagagabihin sila sa pag-uwi kapag nagkaganon. Medyo malayo kasi ang bahay nila Yasi. Nasa bandang dulo pa at ang kasunod ay masukal na gubat. Pagdating, bumungad kagad ang dalaga at sinabihan nitong si Diego. Bakit ba kailangan mo mag-abala sa amin? Hindi mo naman kami obligasyon ah. At isa pa, kaya ko namang kumilos at alagaan ng kapatid ko. Kasi gusto ko lang kayong samahan. Pero ayaw mo ba sa ginagawa ko? Oh, tignan mo na, hindi ka makasagot. Hayaan mo na ako. Dito lang naman ako eh. Hindi na kumibo pa si Yasi. Sa halip pumasok na ito sa kwarto at nagkulong. Matapos nun, hinila niya si Indong patungo sa bulwagan ng bahay. Kuya, tignan mo mamaya si ate ha. Magbabago na naman yung ugali niyan. Ngumisi lamang si Diego. Papalubog na ang araw ng mga oras na yon.
Doon na sinimula ng binata ang pagluto ng makakain. Nang maghahapunan na, tinawag na nito ang dalaga. Sa halip na tumugon, mahinang pag-iyak ang narinig. Lumapit siya sa silid at kumatok. Ano bang nangyayari sa'yo? Halika na, kumain na tayo. Hinila naman ito ni Indong habang humudyat ng pag-iling. Pinipigilan na gambalain ang ate. Ayaw nitong magalit ang kapatid dahil mag-iiba ang ugali nito kapag nagkaganon. Pero hindi nagpaawat si Indong. Pinihit ang trangkador. Nang makapasok, nakita nitong nakaupo ang dalaga sa sahig. Napatigil muna ito bago lumapit ng tuluyan at umupo sa tabi. Alam mo, Yasi, naiintindihan ko naman yung sitwasyon mo. Kaya nga nandito ako para damayan kayo magkapatid eh. Sa totoo lang kasi may gusto ko sa'yo noon pa man. Hindi ko lang masabi. Dinadaan ko sa pagmamalasakit at pagtulong. Alam ko naman yun. Alam kong panliligaw ang ginagawa mo. Natutuwa nga ako sa'yo eh. Kasi gusto din kita pero may problema eh. Yung problema nasa akin. Kapag hindi ko tinanggap yung binibigay ni nanay, magiging halimaw siya eh. Hindi kikilalanin yung mga tao sa paligid. Kahit pa kalapit niya. Inangat niya ang muka ng dalaga. Gulat na gulat si Diego sa nakita at napatras. Ngayon mo sabihin sa akin na gusto mo pa rin ako, Diego. Tignan mo ko. Magugustuhan mo ba ako sa ganitong itsura? Kulay pula ang mga mata ng dalaga. Lumuluha. Makapal ang kilay. Matutulis ang mga pangil. Maging ang mga kuko. Teka, totoo pala. Pero kilala kita, hindi ka masama, di ba? Kung may magbago man sa'yo, sa itsura lang yun. Walang magbabago sa paningin ko sa'yo. Hinihila na siya ni Indong papalayo. Pero nagkipit balikat lamang ang binata. Hinayaan niya si Yasi na lapitan siya. Inaamoy siya ng babae mula sa ulo hanggang sa liig. Ilang sandali ang lumipas. Bumalik sa normal ang anyo ng dalaga. Dito na nakahinga ng maluwag si Diego. Pwede na ba tayong magapunan? Tumangulang ang dalaga sa kanya. Kumain sila ng sabay. Itong si Indong, panay ang sipat sa kapatid. Ilang segundo pa nagtanong na ito. Ate, di ba aalis ka tuwing gabi? Ano? Umaalis ka, Yasi, tuwing gabi? Iniiwan mo yung kapatid mo? Ayoko makita niyang itsura ko. Kaya umaalis ako kapag sinusumpong. Diyan lang naman ako sa labas nagpapalipas eh. Yun kasi ang sabi ng nanay ko. Kapag nakaramdam ako ng gutom sa laman, lilipas din yun. Kailangan ko lang labanan. Kapag hindi ko nalabanan yun, magiging hayok ako sa laman eh. Matapos kumain, bumalik ang dating sigla ni Yasi. Nakangiti na ito sa tuwing nakikita si Diego. Ang inaalala niya noon, kaya siya sobrang nalulungkot. Baka kapag nalaman na aswang ang kanilang ina, magbago ang pananaw nito sa kanila. Iiwas at tuluyan silang iwan. Wala naman akong pakialam kahit aswang ka o hindi eh. Hindi magbabago yung pagtingin ko sa'yo. Pero yung sekreto ng pamilya mo sa akin lang, walang makakaalam niyan, kahit pa mga magulang ko. Tuluyang bumalik ang ngiti sa bibig ng dalaga. Masaya na itong gumagawa ng mga gawaing bahay. Nagtatanim ito ng mga gulay sa bakuran. Kasama nito ang kapatid sa lahat ng mga gawain. Ito ang palaging nakikita ni Diego kapag pumapanik sa bahay ng magkapatid. Ayon pa sa binata, ang maganda lang, nadidiktahan ng dalaga ang pagiging aswang nito. Hindi siya katulad ng ibang nahahawaan. Hindi katulad ng ibang napapamanahan. Marahil dahil na rin sa kanilang ina, nagawa nitong kontrolin ang pagiging aswang. Kaya hindi na nahirapan si Yasi nang tanggapin niya ang alay.
Nagkatuluyan ang dalawa. Nasa ika-4 na taon na si Diego sa pag-aaral. Palagi na itong pumupuslit sa paaralan. Palaging pumupunta sa bahay ng asawa. Wala namang problema sa mga magulang ni Diego. Alam ng mga ito na mahal ni Diego ang babae at hindi rin nakakaapekto sa pag-aaral ng anak, kaya hinahayaan lang. Tinuturing ng ang anak nila Waldo at Romina ang dalawa. Sa katunayan, tumutulong ang magkapatid sa mga gawain sa bukid at sa bahay. Ang ani na nakukuha ng magkapatid sa mumunting gulayan nila, ari-arian na ng pamilya. Pero sa likod ng lahat ng ito, walang nakakaalam sa pamilya ni Diego kung ano ba talaga si Yasi. Kung may sumpong ito, umaalis at pumupunta sa bahay sa gilid ng palayan. Ilang araw nagpapalipas doon. Ang palaging sinasabi ay magbabantay ng taniman, doon muna mananatili. Sinusuportahan naman ito ng mga magulang. Pinapasamahan ito kay Diego para hindi maburyong sa lugar. Hanggang sa dumating na ang hindi inaasahan. Natapos na ng binata ang pag-aaral. Kasalukuyang inaayos ang mga papeles para makapag-aral sa kolehiyo. Isang hapon, habang naglalakad papunta sa bahay ng magkapatid, dala ang mga timba para mag-igib ng tubig. Nakasalubong nito ang albularyong si Mang Esteban na pinagtatanungan nito patungkol sa mga ugali at ginagawa ng mga aswang. Hindi nalingid sa matanda ang sekreto ng binata. Naiintindihan nito ang sitwasyon. Tinutulungan pa ang binata kung ano ang dapat gawin sa oras ng panganib. Diego, kamakailan lang. May nakita kong lalaki dito. Hindi siya normal. Nagmamasid sa bahay nila Yasi. Hindi ko mamukaan. May nakatabon kasi sa mukha nito. Sabihan mo si Yasi, mag-ingat silang magkapatid. Maraming salamat po, Manong Esteban. Huwag po kayo mag-alala. Poprotektahan ko po magkapatid. Sige, kapag nagkaroon ng problema, sabihan mo lang ako. Pagdating sa bahay, hinila siya ng dalaga patungo sa likod. Diego, buhay pa ang tatay ko. Gusto niya kaming kunin magkapatid eh. Teka, nagpakita ba sa inyo ni Indong? Oo, maraming beses nagpakita sa amin. Kaya hindi kami makapunta sa inyo dahil sa kanya. Umuwi ka na, baka maabutan ka pa dito ng tatay ko. Pakiramdam ko, nandyan siya sa paligid nagmamasid eh. Hindi ako papayag. Anong klaseng ama siya? Kung kailan lumaki na kayo, doon lang magpapakita. Hindi man lang bumisita sa burol ng asawa niya. Napaiyak na si Yasi. Saktong dumating si Indong. Dala-dala ang mga galon na may laman na tubig. Sinabi ng bata na naroon ang kanilang ama. Ate, ayoko sumama. Baka gawin akong aswang ni tatay eh. Huwag kang mag-alala, Indong. Poprotektahan ko kayo ng ate mo. Akong bahala. Habang lumalalim ang dilim, biglang kumunot ang noo ni Yasi. Sa isang kisap mata, nag-anyong aswang ang dalaga. Nagalit. Pinapasok nito ang dalawa sa loob. Alam kong nandyan ka lang sa paligid, tay. Nagmamasid ka. Hindi mo kami makukuha ng kapatid ko. Dito kami lumaki. Namuhay. Nagkaisip ng wala ka sa paligid namin. Kung gusto mo kaming kunin, dalhin mo kami ng bangkay. Matapos magsalita ng dalaga, may figurang lumabas mula sa dilim. Malaki ang katawan. Purong itim ang mga mata. Matulis ang mga ngipin. Handa na itong sumunggab sa dalaga. Ilang sandali ang nakalipas, biglang naging alerto ang mag-ama. May naramdaman na malakas na presensya sa lugar. Lumingon ang dalawa sa isang direksyon. Doon nila nakitang naglalakad si Mang Esteban habang humihit-hit ng tabako. Ngayon sigurado na ako, Pedro. Matagal ka naming hinanap. Buti nagpakita ka. Kukunin mo pa yung dalawang yan para sa sarili mong kapakanan. At sino ka namang mapangahas na matanda? Sa estado mong yan, hindi mo ko kakayanin mag-isa. Eh sino ba nagsabi sa'yo na
mag-isa ako. Wika ni Manong Esteban, sabay titig sa dalaga. Kagad naintindihan ni Yasi ang ibig sabihin nito. Ngunit nagdadalawang isip dahil sa mainit ang presensya ng matanda. Tumango ang dalaga. Kahit alam nito sa sarili, walang kasiguraduhan ang gagawing pagtulong. Habang sina Indong at Diego, nakatingin lamang sa matanda at kay Pedro, unang sumugod ang matanda. Sabay bunot ng punyal na nakasabit sa tagiliran. Sinabayan nito ni Yasi ng pagkalmot sa iba't ibang bahagi ng katawan ng ama. Hindi nagtagal napuno ng sugat ang katawan ni Pedro, ngunit mabilis pa rin siyang nakakagalaw kahit sugatan. Nag-usal ng tigalpo ang matanda. Inihip sa hangin. Napatras naman ng dalaga sa ginawa. Matapos nun ay muling umatake ang aswang. Sumunggab sa matanda, ngunit mabilis itong umiwas. Bumawi ng saksak sa likod ng aswang. Buebuelo pa sana si Pedro hanggang sa bigla siyang napasuray sa daan. Ano? Bakit wala akong maramdaman? Natumba sa lupa ang aswang. Hinihingal habang sapo ang dibdib. Ilang minutong lumipas na walan ito ng buhay. Sabi ko naman sa'yo, ako ang tatapos sa buhay mong maila. Salamat Yasi sa pagtulong mo. Alam kong mabigat ang ginawa mo pero masyadong mapanalasa ang ama mo. Yan ang gawain niya. Nagpupunta sa iba't ibang sityo. Magpaparami ng lahi. Kukunin at kakainin. Matagal ko nang tinutugis ang lalaking yan. Matapos magsalita ng matanda, bumalik sa pagiging tao si Yasi. Maraming salamat po sa tulong niyo, Manong. Palagi din po kayo nababanggit ni Diego sa akin. Salamat po sa inyo. Matapos ng kaganapan, bumalik sa tahimik ang buhay ng magkapatid. Bumalik na rin ang mga ito sa bahay nila Diego. Nakapagtapos ang binata sa kolehiyo, tinupad nito ang pangako sa dalaga na habang buhay magsasama. Nang makahanap ng trabaho, maging si Indong binigyan niya ng maayos na kinabukasan, pinag-aral at nakapagtapos. Sa kasalukuyan, nagtatrabaho na sa gobyerno itong si Diego. May 3 anak, ngunit kagaya ng nasa kasaysayan, isa sa mga anak ang kailangan magmana ng bertud ng ina. Tanggap naman ito ni Diego, kaya sa paglaki din ng mga anak, nakahanda na ang mga ito kung sino man ang tatanggap ng bertud ng ina. Ang isang hindi pangkaraniwang bertud o mas kilala sa katawagan na bertud ng aswang.